Magandang araw mga kabi. So update lang tayo sa mga kalapati natin. So iba na yung nag-aalaga ng kalapati natin. So hindi na si Boston Ying. So si Boston Ying nasa Sante na nga. So hindi na nga siya ang nag-aalaga. So bali ang nag-aalaga nito pamangkin ko na yung nag-aalaga. Ayan. So namatay na nga pala isa natin na kalapati. Ayan yung kapatid nito, yung dalawang choco natin, yung kapatid niyan. So namatay na. So, hindi ko sure kung namatay na nga. Silipin ko muna. So, yun nga, namatay na nga. At kauwi lang natin kasi mga kabi. So, hindi ko pa na-check yung mga kalapate ngayon pa lang. Ayan. So, hapon na rin tayo nakauwi ngayon. Ayan, nakita nyo naman. Medyo maganda rin mga kondisyon na ito mga kabi. Ayan, nakita nyo naman siguro sa itsura. Hindi na sila yung katulad nung mga unang araw na talagang parang mukhang basahan na mukhang puro may sakit. So ngayon yan, nakita niyo itsura. So siguro baka next week pwede na natin parondahin to. So bukas try natin na pakawalan to para makita natin, para maka-exercise mo lang to. Ayan o, nakita nyo, medyo mahaba naman na yung pakpak nila. Baka makaronda na rin. So bukas try ko nga na pakawalan to para makita natin kung pwede na silang parondahin o kung next week pa talaga. Ayan o, nakita nyo yung haba. Nagkamali kasi dito ng pagmamolt mga kabi. Ay, ng pagmamolt o force molting natin na ginagawa. So yung binunot nga yung mga dulo ng pakpak nila sabay-sabay kaya ganyan ang nangyari. So matagal na nabakante to. So malapit na magsimula yung south namin dito. So parang 2 laps na lang ata kasi bali second lap na pala. Ay, oo, second lap. Bali third lap lang kasi nangyari dun sa parang derby dito sa amin. So, hindi ko alam kung ano nangyari. May mga naging issue kasi sa mga club namin dito. So, nakukwento ko naman yan sa mga nakaraang video natin. Parang nagkaroon sila ng mga issue sa mga club dito para nagkaroon ng inggitan. So, kaya ngayon, ang nangyari, so, yun nga, wag na natin pala pag-usapan yun. At update ko na lang kayo dito sa mga kalapati natin. Ayan, o. So, nakita nyo naman siguro yung mga kalapati natin. Okay na yung mga kondisyon nila kumpara ng mga nakaraan. Kasi nga, kahit paano na natututukan na nga ngayon. Ayan. So, nagparis-paris na rin. So, tamang-tama na kasi mga edad nito, mga kabi, mga 4 to 5 months na to. Kaya nagpaparisa na. Ayan, o. Nakita nyo naman siguro yung tsura. So, ito yung mga gusto ko dyan, yung mga blue bar. So, lalo na to. Ito ata yung pinakamalaking blue bar. Ito yung anak nung Palicon line natin na nakakross sa turbo line ni Paring Sadyan. So, shoutout nga pala kay Paring Sadyan. Ayan. So, shoutout sa'yo, pre. Ayan, kung nanonood ka ng video ko o kung kailan mo man tumapanood, shoutout sa'yo kung di mo man mapanood. So, shoutout pala sa lahat ng mga nagpapa-shoutout at hindi tayo makapag-shoutout ngayon. So, siguro sa susunod na video, magsha-shoutout tayo. At mag-comment lang kayo dito kung sino magpapa-shoutout. Shoutout natin sa susunod na video. Ayan. Isa-isayin lang natin. Ito, pang-stock lang natin tong isa na to. Ayan, ayan yung mga panglaban natin. Puro pang south natin ngayon yan. Bali, yun lang yung pang norte natin dyan. Nag-iisang choco. So, dapat dalaway choco na yan. Kaso nga, namatay na isa. So, sayang. Ayan. So, puro pang south lahat yan. Ito, mga bata pa. Ito, baka hindi pa makaronta to, mga kabi. Ayan, oh. Medyo maiksi pa yung pakpak na ito. Ayan. So, ito, medyo pwede na siguro rin. Ayan. So, papakawalan natin bukas yan isa-isa. Silipin lang natin. So, ito na yung breeder natin. Check ko din mamaya to kung mag-iitlog na kasi baka biglang mag-itlog. Ayan, o, pares naman na sila mga kabi. Ayan, so, magkalahi rin. Kaso nga pinagpares natin para makapag-breed tayo para sa darating na mga one loop race. Baka sumali tayo. Ayan. So, ito yung anak nila mga kabi. Gagawin natin na breeder para sa one loop race. Kaya matagal pa tayo bago makapag-race sa one loop race. Pero i-update ko kayo mga kabi kapag nakasali tayo sa one loop race. Ayan. So, medyo maganda kasi mga papremyo sa one loop race. Kaso hindi ko alam yung rule. So, parang ayoko kasi doon mga kabi kapag nanalo yung ibon nyo. Parang babuyback nyo pa kasi i-auction yung ibon nyo. So, hindi ko alam kung ano yung rule kung bakit ganun. At sana kung meron tayong masasalihan, kung manalo man yung ibon natin, sana sa atin na lang agad. O yung makukuha natin agad. Mahirap kasi kapag ibabuyback pa. Pero halos lahat ata ng one loop race, ganun ang patakaran mga kabi. So, hindi ko lang alam kung bakit na ganun nga yung patakaran. Pero titingnan natin, tatanong natin sa mga nagpapa one loop race kung ano ba talaga yung rules nila ron at regulation. Kung bakit ganun ang nangyayari, kung bakit pinapa-auction pa yung ibon na kapag nanalo.
So yun nga mga kabi, update naman tayo sa breeder natin at pinakita ko lang sa inyo to. Ayun, so ito yung isang breeder natin. Tapos ito yung mga young bird natin para sa South. So marami rin to mga kabi. Bilangin natin kung ilan. Ayan, 3 na agad yun. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Tapos yung isa stock dyan. Tapos isa. So bali siya, mayroon pala 10. Sakto 10 pa rin yung pang South natin mga kabi. Ayan, 10 yung pang South natin sa darating ngayon na South. So sa mga bumibili pala sa akin mga kabi, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo nagpapa-reserve kasi November pa raw. So yung isang bumibili kasi sa atin, 3 yung kinukuha, pinapa-reserve niya. November pa daw kasi siya magkakaroon ng extra na pera. So ako kasi mga kabi, hanggat maaari pagka ganito maiksi yung pakpak, hindi pa natin napapalipad ulit. So kaya ako lang inaalok sa inyo, pero kung lumilipad to mga kabi, nakakapanghinayang kasi na ibenta. So alam niyo naman, ginagastosan natin to, yung mga ibon natin na to. Pati sa pang entry pala mga kabi, kulang 5,000 na training. Saka sa entry nga mismo mga kabi, siguro 5,000 sa isang ibon nagagastos natin. Kasi sa lahat sinasali natin yan mga kabi. Siguro 3 to 5,000 nagagastos natin sa patuka, sa training, saka sa pag-entry nga mga kabi. So ganun yung estimate niya. Kaya sabi ko nga mga kabi sa inyo, baka mag-ano na lang tayo, mag one low price. Kasi nga ganun, halos ganun din yung pumapatak yung gastos. Nasa 5 to 7,000 lang din yung gastos. Tapos naka-entry ka pa. So kaya malamang baka mag one low price na lang din tayo sa mga susunod na panahon. So ngayon kasi hindi pa tayo nagbre-breed ng para sa one low price. Yung future breeder pa lang natin ang binibreed para sa one low price. Ayan, so papakita ko pa sa inyo yung isang breeder natin na ginagamit para nga makapagpalabas tayo ng breeder. So ito yung isa natin na breeder na pinagpares nga para kung sakali na magkaroon sila ng anak, pwede nga natin na isali sa one low price o yung ang tawag dito gagawing breeder. Kasi ito pares na tawid dagat to, tawid dagat sa norte, tawid dagat sa south. So bali 2 times tawid dagat to na derby. So parang tig 6 laps yun mga kabi yung natapos nito. Tapos sa norte tawid bundok din to. Ayan, 2 bundok din yung tinawid nito, Burgos saka Santa Ana, Cagayan mga kabi. Ayan, tapos ito naman bali 2 tawid dagat din sa south ang tinapos nito, Tacloban. Hindi biro yun mga kabi yung tinapos nito. Ayan, kasi ito Camiguin Island to mga kabi. Ayan, nakita nyo naman siguro yung tsura. Pero ang lahi nito mga kabi, related siya sa second overall ng Tacloban din. Ayan, yung lahi nito. Kasi ang nanay nito mga kabi, parang kapatid ata na second overall sa sa Tacloban mga kabi. Kaya talagang tumatawid dagat, talagang mayroon silang homing instinct talaga, pang malayuan pwede. So ito, alam niyo naman, subok naman na natin to mga kabi. Ayan, nakita nyo nga 2 times ng norte, 2 times ng south. So kulang lang tayo sa pag-aalaga, machachambahan din natin yan sa mga natin, sa mga kalapati natin. Kaya pipilitin natin na makapag-breed tayo ng future breeder natin na ipaparis na nga natin dun. So bali yung pinaparis natin na una, tatay neto, 7th overall naman yun ng South, 7th overall champion. Kaya eto mga kabi, matindi linyada neto kasi Santa Ana Clacker naman yung nanay neto. Tapos 7th overall yung tatay niya. Tapos yung tatay niya rin mga kabi, finisher din ng Norte. So bali North at South linyada niya sa tatay. Tapos sa nanay naman mga kabi, Santa Ana nga. So Norte yun mga kabi. Kaya kumbaga pangbigatin yung lahi na itong kalapati natin. Ayan, silang dalawa. Ito Tacloban talaga yung lahi nito. So yun nga mga kabi, hanggang dito na lang yung video natin. Tina-update ko nga lang kayo sa mga kalapati natin. Happy flying sa inyo, God bless.